Bukod sa isang Pinay na namatay sa Israel, may tinamaan ding Pinay at nasugatan sa Kuwait sa gitna ng mga pag-atake ng Iran. Daan-daan na ring Pilipino sa Middle East ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tuloy ang palitan ng airstrike sa Middle East na nagsimula nitong weekend. Sa Iran, may pinasabog na radio tower, ospital at police station. Sa compound na ito naman umano napatay ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Hindi rin sinantop ang isang pantalan sa Abu Dhabi at isang US base sa Bahrain at sa Iraq. Habang sa Kuwait, nasugatan na isang 27 taong gulang na Pilipinong tinamaan naman ng shrapnel mula sa drone attack sa airport. Nakalabas siya sa ospital at patuloy na nagpapagaling. May 2.5 milyong Pilipinong nasa Middle East ang nalalagay sa alanganin dahil sa tensyon doon kasunod ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Hindi biro ang milyong-milyong bilang na yan, lalo kung kailangan silang sapilitang ilikas. Wala pa naman sa puntong yan, pero mahigit 100 Pilipino na sa United Arab Emirates ang humiling na mapauwi sila sa Pilipinas. Mahigit 50 naman mula sa Israel. Posibleng dumami pa yan pero dahil sarado pang airspace ang parehong bansa. Sa ngayon, nagpaalala ang gobyerno ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Middle East na umiwas sa mga lugar na may kaguluhan. Handa naman ang Defense Department na gamitin ang military assets ng bansa kung kailangan. We have already properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within. Kasi doon magtitipanan essentially, right? And from there, we can mobilize them to the exit points. Sa ngayon, nasa alert level 2 ang karamihan ng mga bansang apektado sa Middle East na nagbabawal pa lang sa deployment ng mga bagong hire na OFW. Sa pangkalahatan, hindi raw nakikita ng pamahalaan na direktang madadamay ang bansa sa nangyayaring kaguluhan. Sa kasalukuyan, ang gulo ay nananatili lamang sa gitnang silangan at walang inaasahang direktang banta sa ating teritoryo, maging sa mga Pilipino at dayuhang nasa bansa. Tuloy naman ang babala ni US President Donald Trump sa tinawag niyang Operation Epic Fury. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. Sabi ng security chief at advisor ng dating supreme leader ng Iran, hindi sila makikipagnegosasyon sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa mga airport ng Pilipinas ang epekto sa pagkaantala ng mga flight papunta at pabalik ng Middle East. Dahil pa rin yan sa tensyong dulot ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran at ganti ng huli sa iba't ibang bansa. Mula po sa NAIA, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan matutuloy ang mga napurnadang biyahe ngayong araw bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Excited nang lumipad pa Qatar ang 26 anyos na tubong Davao del Norte na si Monica Salamanca para sa first time niyang trabaho roon bilang domestic helper. Laking pangihinayang niya nang malaman dito sa NAIA na kanselado ang kanyang biyahe dahil sa nagaganap na sigalot sa Middle East. Para sa family, para ma-provide yung financial dito sa Pilipinas, sa family ko. Para po makaginhawa, then paggawa ng bahay. Pakatar din sana ang 34 anyos na si Jen Laurenti Escalania na mula naman ng